Taong 1994. Bago kami sumabak sa pagsubok bilang estudyante sa kolehiyo, niyaya ako ng kaibigan kong si Ricky na magbakasyon muna sa kanilang probinsya, sa lugar ng Negros. Tol Joel, saan ka magbabakasyon bago magkolehiyo? Wala nga tol eh. Hindi din naman ako makakapunta ng Pangasinan. Hindi good si Erpat sa mga kapatid niya doon. May hindi pagkakaunawaan sa lupa kaya pinapaiwas mo na ako ni Papa doon. Ikaw tol, saan ka? Tanong ito kay Anton. Wala din tol eh. Alam mo naman, tubong Iloilo talaga si Mama. Si Papa naman nasa abroad. Kaya wala akong kasamang pupunta sa lugar nila sa Mindanao. Sagot naman ito. Ano? Sama kayo sa amin sa Negros? Tanong nito. Talaga? Uwi ka ng Negros? Paniniguradong tanong ko sa kanya. O tol, uwi muna ako. Makakapagpahinga man lamang muna sa trabaho kahit saglit lang. Nagtatrabaho kasi itong bilang working student. At dahil magbabakasyon ang amo niya sa Amerika kung kaya't pinayagan din siyang magbakasyon sa kanila sa Negros. Bago umalis sa mga ito. Magpapaalam muna ako kay Mama at Papa tol. Ilang araw ba tayo doon? Mga 1 linggo tol. Pero siguro magbaon kayo ng kailangan niyo doon. Pasensya na mga tol ah. Mahirap lang kasi kami kaya mainam na yung sasabihin ko na dito pa lang. Para makapaghanda naman kayo sa madarat na niyo sa amin. Huwag ka mag-alala tol. Kami na bahala dyan sa pangailangan natin. Sagot naman namin ni Anton. Ano? Tayong 3 lang ba? Tanong ko dito. Nahihiya na ako magyayapas sa iba nating mga kaibigan eh. Kayong 2 lang yung pinakamalapit. Totoo naman yon. Hindi kasi gaano siyang nakikipaglapit sa mga kaklase namin nung high school. Tanging sa amin lamang ni Anton ito na palapit. Transfer lamang si Ricky sa paral namin. Kung sino ang magpapaaral sa kanya ay doon siya mananatili kung kaya't naiintindihan namin ni Anton ang kalagayan nito. Hindi rin naman problema sa amin kung mahirap siya sa lugar nila dahil sanay din naman kaming makisama sa mga trabahador ni Papa sa kanyang palayan. Si Anton naman kahit pa may kaya ang pamilya nito, pinagtatrabaho pa rin ito ng kanyang ama sa tindahan nila ng bigas. Kaya't sanay din itong makisalamuha sa kanilang mga trabahador. Sabagay tol, kapag marami doon nagkakaproblema eh. Mas okay na yung konti lang basta nai-enjoy natin yung lugar, di ba? Sabagay tol. Sagot naman ni Ricky. Habang naghahaponan kaming mag-anak, nagpaalam ako kina Papa at Mama. Pa, pwede po ba akong sumama kay Ricky sa lugar nila sa Negros? Saan ba yung lugar nila, Ricky? Sa Oriental po. Kasama ka naman si Anton. Gusto din naman kasi namin na makilala yung gusto yung kaibigan namin kung kaya naisip namin na sana magbakasyon din sa lugar nila. Basta huwag kayong magpasaway at hindi magiging problema ng magulang ni Ricky. Walang kaso sa akin. Ikaw Mingga, papayagan mo ba yung anak mo? Tanong ni Papa kay Mama. Pumayag ka na eh. Ano pa ba nga bang magagawa ko? Di pumayag na rin. Ganun na lang ang tuwa ng pumayag sina Mama at Papa noon. Kaso pa, mahirap lang si Ricky kaya kailangan po namin magdala ng mga pwede naming dalhin na para sa amin. Sabi naman ni Mama na sila nang bahala doon. Kung kaya't labis-labis ang tuwa ko at pasasalamat sa mga magulang ko. Napaka-supportive kasi ng mga ito. Basta't nagpapaalam ng maayos at alam nilang hindi naman makakasama sa akin, hindi na sila tumututol. Sabado ng umaga ang balak naming umalis kung kaya't Biyernes pa lamang ay namili na si Mama. Nagulat ako ng pag-uwi nito ay napakaraming groceries ang dala nito. Ba't sobrang dami Ma? 1 linggo lang kami doon. Wika ko kay Mama. Hindi lang naman para sa inyo yan anak. Para na din yan sa pamilya ng kaibigan nyo. Nakita kami ng mama ni Anton kanina kung kaya't nag-usap kami. Siya ay magbibigay ng 2 sako ng bigas at ako na yung bumili ng groceries. Maya-maya pa ay dumating na si Ricky at Anton.
Napag-usapan namin na sa bahay na kami matutulog para sabay-sabay na kaming aalis kinabukasan. Habang naghahapunan, kinausap ni Papa si Ricky. Inaalam nito ang pamumuhay ng kaibigan namin at kung paano ito napadpad sa Iloilo. Nahabag naman si Papa nang nalaman niyang naging working student ang kaibigan ko mula elementarya hanggang high school. Paano yun, Anton? Magbabakasyon lang bang mga amo mo sa Amerika o doon na talaga sila maninirahan? Tanong ni Papa. Sabi naman ni Toto Lando, magbabakasyon lang daw po sila pero si Ate Ron na po gusto yatang manatili doon. Sagot nito. Kamusta naman yung grado mo sa eskwela? Sabay-sabay kaming sumagot ni Anton ng kasama si Ricky sa top ng eskwelahan namin. Sa katunayan ay magkakasunod kaming tatlo. Muy di maganda yan. Ricky, magsabi ka sa amin kapag sa tingin mo ay tagilid ng sitwasyon mo sa pag-aaral ha. Ako na mismo magpaparetiro sa isa pamunuan ng universidad na pag-aaralan nyo para makapasok ka sa eskola rin sa paaralan. Talaga, Tito? Ako maraming salamat po. Nang gabi pa lamang na yon, ay abot-abot ang pasasalamat ni Ricky sa amin ni Anton. Sa buong buhay ko mga tol, ngayon pa lang ako nakakita ng kaibigan na kagaya niyo ni Anton. Nako tol, huwag ka na magdrama. Lalaki tayo. Tigasin. Napangiti ito sa sinabi ko. Maliban kasi sa groceries at pocket money, ay binigyan pa ni Papa si Ricky ng 5,000 para sa pamilya nito. Noong panahong yun ay malaking halaga ng 5,000. Kung kaya't gano'n na lang ang kanyang pasasalamat dito. Masaya kaming natulog ng gabing yon. Maaga kaming nagising kinabukasan para maghanda na sa biyahe namin. Sinigurado naming naisakay lahat sa barko ang aming mga karga bago umupo na sa upuan na nakatalaga sa amin. Nasa 4 lamang na oras ang biyahe, patungong Bacolod. At mula doon ay sasakay kami ng bus patungong Negros Oriental. Hindi ko nasasabihin ang mismong lugar dahil patuloy pa rin ang magandang pamumuhay doon at aktibo na rin ang lugar sa turismo. Nakarating kami sa Pantalan ng alas 8:30 ng umaga. Pagbaba naming tatlo ay kagad naming tiningnan kung kompleto ba ang aming mga bagahe. At doon pa lamang kami sumakay ng bus. Maayos naman ang biyahe namin mula Pantalan hanggang sa lugar nila Ricky pero umabot ng 5 oras ang biyahe. Pagdating naman namin sa lugar ay kailangan naming sumakay ng tricycle. Malayo pa kasi ang kanilang lugar. Nasa 30 minutos ang kailangang takbuhin ng tricycle bago marating ang kanilang sitio. Pagdating namin sa sitio kung saan sila bumaba, ay kailangan pa naming maglakad ng mga nasa 100 metro bago marating ang kanilang tahanan. At dahil sa aming tatlo si Anton at si Ricky ang sanay sa mas mabibigat na dalahin, kung kaya't silang dalawa ang nagbuhat ng tig-1 sakong bigas at ako naman ang nagbuhat ng karton na may lamang groceries kung saan nakalagay ang aming pasalubong para sa pamilya ni Anton. May dala pa kaming icebox kung saan nakalagay ang mga pinamili ni Mama. Mga tosino, chorizo at hotdog para sa mga kapatid ni Ricky. Malayo pa lamang kami ay tinatawag na ni Ricky ang pangalan ng kanyang ama para naman masundo kami nito sa may daan. Maya-maya pa, may hindi katandaang lalaki ang lumabas sa kubo na nasa dulo ng nilalakaran namin. Ricky! Anak! Ikaw ba yan? Tanong na matanda. Na tila ba hindi gaanong nakikilalang anak. Opo tay, ako nga to. Habang pasan-pasan ang sako ng bigas na sagot ni Ricky. Ginusto naman sana siyang yakapin ng ama pero mas pinili na lamang niya muna ang tulungan kami sa aming daladala. Maya-maya pa, sumigaw ng tatay nito. Norma! Ang dito ang anak mo! 2 beses nito yung inulit at maya-maya ay mula sa likuran ng kubo, lumabas ang ginang na tila basa pa ang suot na damit at meron pang bulayon. Paglalarawan na naglalaba ito.
Kasunod nito ang isang dalagita. Masaya namang tinawag ng ginang ang pangalan ni Ricky na halatang sabik na sabik sa anak. Pagkababa namin ng aming mga pasan, ay kaagad na niyakap ng ginang ang anak. Ganun din ang ama nito at ang dalagita na tinawag siyang nanong. Ang nanong sa salitang Bisaya ng ibig sabihin sa Tagalog, kuya. May lumabas din na bata na siguro ay 9 na taong gulang na tinawag ni Ricky sa pangalang Gamay at ang pinakamaliit na batang babae na tinawag niya sa pangalan na Nene. Halatang medyo matagal-tagal na niyang hindi nakapiling ang kanyang pamilya. Dahil sa nakita ko kung gaano ang pagkamiss niya sa kanila at ganun din naman ang mga ito sa kanya. Maya-maya ay tumikim si Ricky at ipinakilala niya kami sa mga magulang niya at kinuwento nito kung sino ang nagbigay ng bigas at bumili ng mga groceries at mga ulam na nasa icebox noon. Kasabay ng pagbigay nito sa kanyang ina ng halaga na pinabigay ni Papa. Maluwa-luwa ang ina ni Ricky na nagpasalamat sa amin ni Anton. Kami naman ay nahihiya na tumatango na lamang. Kapalit ng pagpapasalamat ng mga ito ay ang pagdakip ng kanyang ama ng alaga nilang manok. Kakatayin niyo man yun para iulam namin sa pananghalian. Dahil sinabi ni Ricky na hindi pa kami nakakakain ng pananghalian noon. Tangi yung cup noodles lamang na nasa cup at biskwit ang aming kinain sa barko bago pa man kami dumaong. Ang nanay naman ni Ricky ay tinitingnan lamang ang malaking karton na may lamang mga groceries at ang icebox na may lamang mga frozen na pagkain. Kung kaya't kaagad ko na yung sinabihan na para yun sa kanila. At ang nasa icebox ay kailangang malagyan na yun ng yelo baka masira. Kagad namang inutusan ni Ricky ang dalagitan niyang kapatid na si Rona na bumili ng yelo. Sumunod naman ito. Ang pinakamaliit naman nilang kapatid ay nagtanong kay Ricky kung maaari ba nitong buksan ang karton. May nakita kasi itong biskwit. Ayaw naman itong buksan ng kanyang nanay gawa ng parang nahihiya pa. Humingi ako ng gunting sa nanay ni Ricky at ako na mismo ang nagbukas ng karton. Maya-maya ay dumating naman si Ron at ang kapatid nilang si Gamay, kung kaya't kinuha ko ang mga biskwit at binigay sa mga ito. Maraming salamat sa mga pasalubong ninyo Wika ng mga magulang sa amin ito. Tay, huwag na po kayong magtoto sa amin. Kaibigan mo kami ni Ricky at hindi ito naglihim sa amin kung ano ang estado niya sa buhay. Kung kaya't yan yung naging resulta. Suportado ng mga magulang namin ni Anton yung pagkakaibigan namin. Sila nga po yung nagpadala na ito sa amin para sa inyo Konting tulong. Pagkatapos makapananghalian, nagpahinga kami sa kawayan na upuan nila sa sala. Sa sobrang pagod ay kaagad kaming nakatulog. Napakasarap ng tulog namin dahil malamig ang hangin na dumadapyo mula sa labas. Lalo na't walang polusyon sa lugar. Bundok na ang nasa kabilang bahagi ng sityo na yon. Gabi na nang magising kaming tatlo. Nagising kami na nakatingin sina Gamay at Nene sa amin. Mukhang nakakaawa ang paningin nito kung kaya't kaagad kong tinanong si Gamay kung anong nangyari at kung may problema. Sumagot naman ang madaldal na si Nene na gutom na sila pero naghihintay umano ang mga ito na magising kaming tatlo para makakain na. Naiya naman ako sa bata kung kaya't kaagad na akong nagsabi na kumain na kami noon. Malakas ang boses ng bata nang sinabi niya sa kanya mama na kakain na kung kaya't napangiti na lamang kaming tatlo magkaibigan. Pagdating namin sa kusina, may 2 mag-asawang matanda ang naroroon. Lumapit naman sa mga ito si Ricky at niyakap ang 2 matanda. Kasabay ang pagtawag niya sa mga ito ng nanay at tatay. Saka kami pinakilala ni Anton sa mga kaibigan niya. At doon namin nalaman na ito ang kanyang lolo at lola. Nalaman ng mga ito kay Rona na umuwi ang kanilang apo kung kaya't pumunta ang mga ito sa bahay ng mag-anak. At yun na nga, may bit-bit din ang mga ito na manok. 2 pares pa ang dala ng mga ito. Tag-1 pares para sa amin umano, sa mga kaibigan ng kanilang apo.
Kung kaya't sa tuwa namin, hindi namin kinata yon. Gusto naming dalhin ang mga ito pabalik ng Iloilo para paramihin. Kasabay namin kumain ng hapunan ng dalawang matanda ng gabing yon. May inihaw na isdang tulingan ng tatay ni Ricky. Sariwang-sariwa pa mga yon kung kaya't isinawsaw nila yon sa toyo at kalamansi. Pagkatapos makapaghapunan, kinuha ni Anton sa bag niya ang isang alak na dala namin. Ganun na lamang din ang tuwa ng dalawang matanda maging ang lolo at lola ni Ricky. Binigyan namin ni Anton ng maliit lamang na halaga. Kami na lamang din ang nagkusang nagsabi sa nanay ni Ricky na siya nang bahala na magbigay ng grocery sa dalawang matandang yon. Batid kasi namin gusto nitong bigyan ng dalawa, pero nahihiya ito sa amin kung kaya't hindi nito ginagawa. Nang marinig nito ang sinabi ko, nagliwanag ang itsura nito. Sumapit ang gabi na yon na puno ng kasiyahan. Tuwang-tuwa kami sa dalawang matanda dahil ang lolo ni Ricky ang tumutugtog at ang lola niya naman ang kumakanta. Bagay na hindi namin nakikita sa Iloilo. Kung meron man siguro, baka sa liblib na rin na kagaya ng probinsya nila Ricky. Sa syudad wala kaya natutuwa kami sa kanyang lolo at lola. Hanggang sa meron kaming nakitang mga kabayan doon sa ibaba ng burol, sa kabilang bahagi ng lugar. Napakatahimik, para bang mga walang nakatira sa mga bahay na yon. Meron kaming nakitang sulo pero iisa lamang ang nakasiga sa bakuran ng mga ito. Nang nakita ng lolo ni Ricky na nakatingin kami sa komunidad na yon, sinabihan niya kaming iwasan namin ang lugar na yon. Delikado umano ang mga nakatira. Bakit lo? Ano po bang meron sa lugar na yan? Tanong ko dito. Mahirap magkwento kapag gabi. Hindi niyo man nakikita at nararamdaman pero nasa paligid lamang sila't nakikinig. Hindi lamang makakalapit ang mga yan, nandito kami mag-asawa eh. Alam nila ang kalalagyan nila kapag inistorbo nila ang pamilya ng anak ko. At maging kayo. Wika pa ng lolo ni Ricky noon. Hayaan niyo bukas. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin. Medyo may idea na kami ni Anton kung ano ang ibig sabihin ng lolo niya. Pero hindi na lamang namin isinatinig pa yon. Hindi pa man kami ganon ka naniniwala sa mga nilalang na yon ay nakuha naman ito ang aming interes sa mga sinabi ni Lolo Ipog. Ano ba yung plano niyo bukas mga iho? Depende na po kay Ricky Lo. Siya na yung bahala kung saan kami gagala bukas. Di ba to linggo bukas? O tol, may tabo pala bukas, baka gusto niyong gumala tayo sa palengke. Tanong sa amin ni Ricky. Sige tol, punta tayong palengke bukas. Kagad naman naming sagot ni Anton kung kaya't nagsalita naman si Lolo Ipog ng, kung pupunta kayo ng palengke ay kailangan niyo ito. Isa-isa niya kaming binigyan ng bote na may lamang langis at mga halamang ugat. Maliit lamang na bote yon na pwedeng ilagay sa bulsa. Iyang si Ricky, bata pa lang ay tinaasan ko na ang lugar niya. Kung kaya't hindi na niya kailangan ng pangontra na yan. O ito pa, suotin niyo to. Sabay bigay niya sa amin ng pulseras na gawa sa kahoy. Yan ang nagsisilbing babala sa mga nilalang na nasa ilalim kayo ng aking pangangalaga at proteksyon. Wika pa ni Lolo Ipog doon. Kung kaya't kagad naman namin yung sinuot ni Anton at nagmasalamat sa matanda nun. Lo, mawalang galang na ho ah. Magkano po ba to? Tanong ko dito. Ay hindi po. Bawal sa amin ang tumanggap ng anumang halaga kapag nagbibigay kami ng proteksyon o di kayo ng gagamot. Sige po, maraming salamat po. Pagkatapos naming mag-inuman ay kaagad na din kaming nakatulog. Kinabukasan, maaga pa kaming nagising para pumunta sa palengke. Pagkarating namin doon, nasorpresa kami sa dami ng mga namamalengke at nagtitinda ng iba't ibang produkto. Natuwa naman kami ni Anton na makita namin ang nagtitinda ng mga biik na napakamura lamang na mga panahon na yon. 500 ang isa,
kung kaya't nag-ambagan kami ni Anton na bilhan namin si Nanay Norma ng isang pares para may alagaan at maparami ito. Pagkatapos ay mubili na rin kami ng mga mauulam namin ng ilang araw. Pero dahil walang ref o kahit man lang kuryente sa lugar, ay tinanong namin si Ricky kung may alam ba itong paraan para magtagal ang pagkain. Nang sumagot ito ng meron, dali-dali na kaming nagsibili. Sa daan namin palabas na ng palengke ay may bumunggo sa akin na isang mama noon. Hindi naman katandaan at hindi din ito masyadong bata. Siguro, nasa 40 mahigit, hanggang 50 lamang ang edad nito. Saglit itong napaatras nang nakita niya ang pulseras na suot ko. Pero tinitigan ako nun. Ako na ang nanghingi ng pasensya at kaagad na niyaya si Anton na bilisan na namin ang paglabas ng palengke. Nang nilingon ko ang lalaki, nakatingin pa rin ito sa amin at nang lumingon ako dito ay bigla na lamang itong ngumisi nang hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung galit ba o nanunukso lang. Pero kinilabutan ako sa titig nito. Tinanong naman ako ni Anton kung anong nangyari dahil napansin nito ang biglang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ko. Pero hindi ko na muna ito sinagot pa. Pagdating namin sa labas ng palengke, kaagad na naming nakita si Anton na naghihintay sa tabi ng tricycle na siyang sasakyan namin pabalik sa sitio. Hindi na ito pumasok pa sa palengke dahil siya na lamang ang nagbantay ng biek na aming nabili. Kaagad naman na kaming sumakay ng tricycle pa uwi. Pero paglingon ko sa pintuan ng palengke na yon, dali-dali kong nakita ang lalaki na nakatingin pa rin sa akin kahit pa nakasakay na ako sa tricycle. Maayos naman kaming nakabalik sa bahay nila Ricky. Ganoon na lamang ang tuwa ni Nanay Norma nang sabihin namin ni Anton na para sa kanilang biik, aalagaan nila at paramihin. Napaiyak na napayakap sa amin si Nanay Norma. Matagal na niya umanong pangarap na magkaroon ng alagang baboy. Ngayon lang natupad yon. Lingid sa kaalaman ko, si Lolo Ipog ay may napapansin sa akin noon. Dali-dali itong lumapit at nagtanong, "Nakalimutan mo bang dali ng langis na binigay sa'yo, iho?" Kagad ko namang hinawakan ang bulsa ko doon at doon ko napansin na hindi ko nga nadala. "Nakalimutan ko, Lo." Kaya pala nakalapit sa'yo. Huwag ka munang maligot, panatilihan mong damit mo na yan sa katawan mo. Gusto kong mahuli kung sino man ang gumawa niyan sa'yo. Wika ni Lolo Ipog noon. Hindi ko man maintindihan kung ano ang gusto nitong sabihin. Hindi na ako nagtanong pa. Sinunod ko na lang ang sinabi niya sa akin. Naging maayos naman ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Gustuin man naming gumala, pinagbawalan kami ng lolo ni Ricky dahil doon sa sinabi niyang nangyari sa akin sa palengke. Kung kaya't ang ginawa na lamang namin ay tinulungan ng tatay ni Ricky sa pagtayo ng kanilang kubo. Doon ako humanga sa mura ng bilihin dahil sa halagang 5,000. Maraming yero nang nabili nito at iba pang gamit noon. Maayos naman ang lumipas na mga oras hanggang sa dumapit ang 6:00 ng hapon. Doon na nagsimulang hindi gumanda ang pakiramdam ko. Parang niyayakap ako ng malamig na hangin. Nagsimula na akong magsuka na para bang hinuhukay ang sikmura ko. "Yan ang nga bang sinasabi ko?" Wika ng lolo ni Ricky noon. Kagad itong kumuha ng isang basong tubig. Hinaluan ito ng konting asin. Piniga niya sa tubig at tila inorasyonan niya yon bago ay painom sa akin. Pagkainom ko ay parang may humagod sa sikmura ko na hinahawi ang malamig na hangin na umiikot sa katawan ko noon. Maya-maya pa, umayos ng pakiramdam ko. Pagkatapos namin maghapunan ay kumuha ito ng uling sa abuhan.
Nilagyan niya yun ng kamangyan ng asin at palaspas na binibindisyon ng tuwing mahal na araw. Pagkatapos ay pinausukan ako nito at inikot ang bagay na yon sa akin ng 7 beses. Humanda tayo ngayong gabi, Lando. Malalaman na natin kung sino ang sumuway sa kasunduan na walang gagalaw sa sinumang nasa ilalim ng proteksyon ko. Nahintakutan kami ni Anton sa mga sinabi nito. Pero nandun din ang interes na malaman namin kung sino ang gumawa nito. Habang lumalalim ang gabi, ay mas lalong umiinit ang panahon kahit pa napaka-presko naman sa lugar nung unang gabing pagdating namin doon. Kinausap kami ni Lolo Ipog na hindi siya mag-oorasyon ng sabulag para malaman namin kung ano ang nangyari sa paligid. Tutal, mga lalaki naman umano kami. Hahayaan ko kayong masaksihan at makita kung ano ang aking gagawin. May kabaman na nararamdaman. Sumang-ayon kami sa nais nitong gawin. Maya-maya pa ay may narinig kaming huni ng tila ba isang baboy ramo. Mabuti na lang sa silong may tinali yung baboy kanina. Wika ng nanay ni Ricky sa asawa nito. Si tatay nagsabi na sa silong na muna yung mga baboy para mahuli niya yung sino mang nagpapanggap lang. Sambit naman ang asawa nito. Muli akong nakaramdam ng pagkaalinsangan ng umihip ang hangin na para bang napakabigat ang hangin. Maging ang nanay ni Ricky noon. Nakaramdam ng alinsangan pero hindi lamang ito umiimik. Maya-maya pa, narinig namin si Lolo Ipog na lumabas mula sa kusina. Sa harap naman si Ricky at Tatay Lando. Kasama naman namin sa banig na inilatag ng lola ni Ricky ang kanyang mga kapatid, ang nanay at si Lola Maring. Hanggang sa walang ano-ano, narinig namin ang biglang pagbitaw ni Ricky ng bangkaw. Sabay sigaw ng mga katagang, "Tinamaan ko, tay!" Kasunod noon ay ang matinis na sigaw ng baboy at tila ba may halong boses ng lalaki na nasasaktan ng todo. Hanggang sa magsabi si Lolo Ipog na, "Ikaw na naman! Ilang beses na ba kitang pinatawad ah? Pang ilang ulit mo na bang ipinagsawalang bahala yung kasunduan na bawal galawin ang mga dayo na nasa ilalim ng proteksyon ko? Anong sabi ko sa nung huli? Nung nakaraang taon? Na yun na yung huling pagsuway mo sa kasunduan. Hindi lang basta kasunduan yun ha. Kautusan ko yun." Galit na galit si Lolo Ipog. Paulit-ulit naman na humihingi ng tawad ang nilalang pero mas lalo lamang ikinagalit yun ni Lolo. "Paano kita papatawarin pa kung paulit-ulit mong sinisira yun ha? Wala kang paninindigan. Isa kang traidor." Galit na galit si Lolo Ipog habang nilalatigo ang nilalang ng buntot pagi. Humihiyaw naman ang nilalang sa sakit. Maya-maya pa ay umangil ito na halatang sobrang galit at nagsalita ng, "Kinakaya mong patayin ang kababayan mo para lamang sa mawalang kwentang dayo na yan. Gaano ba yung kahalaga sa'yo, tanda? Kapag pinatay mo ako ngayon, sa tingin mo, hindi ka manghihina. Darating din yung araw na manghihina ka at kami naman ang aalipin sa angkan mo." Wikang galit ng nilalang. "Aba, edi salamat sa babala. Dahil dyan, ngayon pala ipapatayin na kita at lahat ng sakop ng angkan mo." Sagot ni Lolo Ipog noon. Doon ay natigilan ng nilalang at tila ba natauhan ito sa kanyang mga sinabi. Muli itong nagmakaawa kay Lolo Ipog pero hindi na nito pinakinggan pa ang mga sinabi ng nilalang na yon. Nakaamoy na lamang kami ng amoy sinusunog. Rinig na rinig pa namin ang malakas na pagsigaw nito bago ito unti-unting humina hanggang sa tuluyan na itong nawala. Kinabukasan ay maaga pang pinuntahan ni Lolo Ipog ang mga kabayan sa ibaba
sa bahagi ng kanilang lupain. Wala na itong nadatnan pa sa lugar. Puro abandonadong kubo ang naroroon, kung kaya't pinagtulungan na nilang sunugin yon. Wala silang tinira kahit na maliit na bahagi ng kubo. Naging maayos naman ang aking pakiramdam ng sumunod na araw. At dahil sa nangyari ay napagpasya namin ni Anton na wag nang gumala sa kung saan-saan. Doon na lamang kami sa paligid ng bahay nila Ricky. Marami namang mga punong kahoy na itik sa bunga doon. Tinulungan na rin namin si Mang Ponso na gumawa ng kanilang kubo. Natuto kami ni Anton na gumawa ng gawain na ni minsan hindi pa namin nasubukan. Mahirap pero nakakatuwa dahil may isang magpamilya kaming natulungan at itinuring kami nitong hindi na iba sa kanila. Pagbalik namin sa siyudad ng Iloilo, napag-alaman namin na tuluyan ng maninira ng mga amo ni Ricky sa Amerika. Sa amin na muna ito pansamantalang tumira hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa universidad bilang isang scholar at nagtatrabaho na din ito hanggang makapagtapos na kami ng kolehiyo. Pagkapasa ng board exam ni Ricky bilang isang inhinyero, sabay-sabay kaming tatlo na nag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Pero naiwan si Anton dahil sa hindi na ito pinayagan ng kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lamang kasi ito. Siya lamang inaasahan ng kanyang mga magulang sa kanilang negosyo. Ang mga magulang naman ni Ricky, nabilhan niya ng lupa sa siyudad ng Bacolod. Doon na nanirahan ang mga ito. Nakakalungkot lamang dahil hindi na nagtagal ang mag-asawang Lolo Ipog at Lola Maring. Ganun pa man, nakita pa rin namin ang mga ito ilang buwan bago pa man pumanaw si Lola Maring. Makalipas ang 2 taon, pumanaw na rin si Lolo Ipog dahil sa katandaan.